Si Amy Marcos, happy birthday Amy ha. Meron daw siyang merong birthday balita. Ito si Amy Marcos. At itong birthday balita ni Amy Marcos? Pasabog daw ito pakinggan natin. Baliktad na raw ang ilang testigo sa flood control scandal sa pagpapatuloy ng Senate Blue Ribbon Committee hearing. Ayon yan kay Senator Amy Marcos. Ang VIP witness naman na si dating House Speaker Martin Romualdez, haharap daw dapat sa pagdinig pero umatras. Doon muna tayo sa una. Nabalitaan ni Amy Marcos, kasi magaling si Amy ha. Si Amy ang naka-check na si Boying gagawing ombudsman. Nagkatotoo. In fairness kay Amy In fairness kay Amy, yung intel ni Amy medyo hindi brown out ha. Mas matindi yung intel ni Amy kaysa sa intel ni Boying so nung intel ni Amy na si Boying magiging ombudsman, di ba? Kahit na talagang balu-baluktot, putang ina, ginawa nila ng paraan para maging ombudsman yung loko-loko na yan Di ba? Alam mo, daming kaso, daming reklamo, puro kaululan, tapos ginawang ombudsman. So alam na natin yung plan B, plan B, plan A. Sinabi na rin yan ni Amy Marcos. Ngayon, eto. Sabi niya, yun daw mga testigo, babaliktad na. Mag-iiba na ng mga nila. Ng testimonya sa tagal ba naman itong hininto? Sa tagal ba naman itong pinagpahinga? Gumawa sila ng kunyaring istorya, kunyaring gulo diyan sa Senado para siguro itong mga tapos hinawakan pa ng DOJ itong mga whistleblower na ito. Di natin alam kung anong klaseng panggigipit, anong klaseng offer ang mga nangyari. Na-blackout tayo dahil ang dami rin mga bagyo and all. So hindi natin alam kung nahilot nila itong mga to. Pero sinasabi dito ni Amy Marcos na magre-recant na itong mga to o babaliktad na itong mga to. Babaliktad na sila sa kanilang mga sinumpaang salaysay. Nagulat din ako na binalita ito Tapos pangalawa, si which is pwede magkatotoo dahil si Amy Marcos medyo yung bolang kristal niya gumagana At ito pa si Romualdez, aatin daw sana nahiya. Nahiya. Nahiya si Martin Romualdez, walang hiya yan Di umano magnanakaw daw yan. Paano nahiya yan? May kraso pa nga daw sa Amerika yung mali-malitang pelang. Hilig mo sa malita. Ano pa? Nahiya raw. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. The thing is that magpapatuloy ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa Biyernes kaugnay ng flood control scandal. At ayon kay Senator Amy Marcos, may natanggap siyang impormasyon na babaliktad daw ang ilang testigo. Sabi ng senadora, ano kayong babaliktad? Hindi na si Zaldico may kasalanan? Gano'n? Paano kayong babaliktad na si Duterte na naman ang isisisi? Dati alam kung paano nilang babaguhin yung istorya Kasi yung ito nga ang issue rito. Na dito sa Pilipinas, ang issue 2025, ngayong 2025 na iskandalo sa pagnanakaw Anong gagawin nila? Sino ituturo nila? Mga Duterte aligned? Hindi ko talaga alam kung paano babaliktad. Aabangan ko sa Biyernes to kung paano babaliktad itong mga testigo na to Pero according to Amy, dahil si Amy sa tanda na rin yan, yung bolang kristal niyan, sininghot niya, nandito sa may cheekbone niya. Ayun, nakita nyo, bilog na bilog. Nandiyan yung bolang kristal, gaganon niya. Bolang kristal, anong mangyayari? Babaliktad, lalabas yan sa bibig. Babaliktad. Yung mga testigo, patay na. Tinakot daw ang mga ito, pati ang kanilang pamilya. Yung pamilya na tinakot ay kay Guteza, kay Orly Guteza? Basta, yun na yun. Nako, patay. Mukhang si Orly, delicates Medyo, alam nyo, ayaw ko muna magsalita pero medyo 50-50 kasi ako kay Orly Medyo nag-50-50 ako kay Orly kasi bigla siya nawala Bigla siya nawala, tapos sinabi ng Marines nasa kanila, tapos biglang dininay ng Marines na nasa kanila. So, hindi natin alam. Medyo delicates. Hindi natin alam kung ano nangyari talaga doon sa haba ng break. Hindi natin alam if they got into Orly Guteza. Hindi natin talaga alam kung ano mga nangyari. Pero alam natin na habang busy tayo, maraming gapangan na nangyayari niya. Mga hudas sa mga yan So, hindi natin alam kung babaliktad ba si Orly. Ewan ko. O kung babaliktad ba si Bryce, babaliktad ba si yung Benaventura ba yon? O yung mga Diskaya, babaliktad ba? Ewan natin. Pero maririnig nyo. Kaya nga sabi ni Ping Lacson, meron daw siyang isang testigong malupit. Testigong malupit, pinatakas yun ng lahat ng mga iimbitahan nyo dyan Magiging circus na naman to, kaya kaabang-abang to Orly Guteza, tinakot daw yung pamilya.
O sabi ni Amy, wala basta bahala na, basta relax lang kayo. Ito naman si Amy, sabihin mo na kasi. Sabihin mo na, Amy, para isahan na lang, masyado ka ring machismis, kakadikit mo kay Daryl Yap, naging showbiz ka na masyado eh. Abangan na lang ang susunod na kabanata. Ang mangyayari ngayon, magre-recant ang mga testigo. Mga testigo, mga. So, madami yan. Dami yan, ha? Mga eh. O, di ba? Oo, ha? Mga eh. Meron bang mga iisa? So, marami yan. Abangan natin yan. Panoorin ninyo, sigurado ako dyan. O, ito ang sasabihin ko sa inyo, ha? Noong nagbabanggit itong mga, itong mga testigo na to, may binabanggit na galit ng mga sinungaling yan. Huwag kayo maniniwala dyan. Tinan mo, pag nagsibaliktaran yan, tapos ang binabanggit na pangalan na ng mga yan, mga link sa Duterte, puta, tinan mo. Sasabihin ng mga ulaga, ng mga dilawantay, tsaka mga loyalista. Ayan na, yan na yung totoo na yung sinasabi nila. Pagka yung statement o yung mga pangyayari issues at tsaka yung mga salaysay. Pag yung mga salaysay pabor sa kulay nila, putya, nagsasabi ng totoo yan. Pero kapag hindi pabor sa naratibo nila, fake news yan. Pero tinan ninyo mangyayari. Sige. Isa-isa yan na biglang babaliktad dahil pressure, tinakot ang pamilya at halos tinutukan ang asawa at anak. Alam na ninyo kung sino yung pinakamatindi ang testimonya. Kasi pinakamabigat. Si Orly Gutesa nga yata. Ito po, tangina. Hoy Orly, umayos ka, punyemas ka. Wala naman kasi may gusto sa'yo magpunta ka dyan. Nagpunta-punta ka dyan, tapos wala ka palang bayag, ha? Ako, ikaw Orly talaga, ha? Nako po, parang sinasabi na nga ni Amy na si Orly tinakot ang pamilya na pressure kaya magre-recant na. Diyos ko po. Ang sasabihin niya ni Orly, tinakot siya ni Mike Defensor, tinakot siya ni Marcoleta, inutusan lang siya, etc. etc. Palagay ko ganyan na mangyayari dyan. Alam na natin yung playbook nila eh. Oo, sabi ko nga sa inyo, ito, listen. Ilang bilyon yung pinag-usapan natin kanina, ha? Ilang bilyon yon. Ipapakita natin kung ilang bilyon pera yang ng mga nawala na yan. Ulitin natin yung pinakita natin kanina. Ayan, computein nyo. Ito na lang, dito tayo sa pangalawa. Ayan 241 billion, 500 billion, 250 billion, 129 billion, 89 billion, 62.5 billion, 62, 62, 62, 14.3 billion. Sa dami ng pera na yan, halos 1 trillion yan. Hindi ko alam kung 1 trillion ba to pag mathematics. Mahina na ako sa addition. Kaya nga hindi ako dumadami. mahina ako mag-addition. Sa dami ng pera na yan, mga bossing, lahat kaya nilang bilhin. Binili na nga, sabi ko nga. Hindi si Bongbong nagnakaw niyan, ha? Hindi si Bongbong, nandyan lang yung mukha niya kasi administrasyon niya yan. Pero hindi siyang nagnakaw niyan. Pero kung sino man nagnakaw niyan, Diyos na nakakaalam niyan. Ngayon, sa dami nitong pera na to, kaya nilang bilhin lahat. Binili nga nila yung binili nga nila yung mga media, di ba? Binili nila yan. Yung mga huwes nga na mukhang nabibili. Yun ngang yun ngang ombudsman, nagka-magic pa Di ba? Mantakin mo yun. Halos yung sundalo, hindi na umaaray. Yung mga pulis, nangu-hold up na. Alam mo yung parang ang gulo-gulo na talaga ng Pilipinas at sa dami nitong pera na to, hindi sila mag-aatubili na gamitin kahit yung kalahati nito para makatakas sila sa kanilang mga ginawang kasalanan. Because let's say, 1 trillion yung kinita nila sa pagnanakaw. Gamitin nila yung kalahati nun. Sabihin na lang natin 100 billion yung ninakaw nila. Tapos hatiin mo yung kalahati nun 50 billion. Yung 50 billion na yon, gagamitin nila yon para hindi sila makulong. Ano yung mga yon? Ayan, yung mga testigo, bayaran o kaya takutin. Yung mga huwes, bilhin. Yung abogado nung kabila, kutsabahin. Lahat ng pwedeng masamang gawin ng mga yan, sa dami nitong pera na to, mga bossing, yan na posibleng mangyari. So, si Orly Gutesa, pwede bang bumaliktad? Pwede, kasi, gusto ko naman. Sabi ko nga sa inyo lahat kayang bilhin ng pera ng korupsyon. Ang ginagamit actually ng mga politiko, drug money. Ganun din, ginagamit ng mga sindikato, drug money.
Pero ito, hindi na sila kumuha sa pera sa drugs. Kumuha sila sa pera ng taong bayan mismo. Hindi nila pinaghirapan to, kaya hindi sila mag-aatubili na gamitin ito para hindi sila lahat mga kulong. Ang tagal na. Wala pa nakukulong hanggang ngayon, 100 days na. O so ano pa bang ine-expect natin? Sabi ko nga sa inyo, kontaminado na itong hearing na ito ng Senado. Why? Ang tagal na napahinga eh. Sa tagal na yan na napahinga, sa tagal na yan na nag-recess sila, maraming pwedeng mangyari. Sa 2 araw lang, maraming pwedeng mangyari. We're talking about months. 1 buwan yata na nagpahinga to eh. Kung hindi, mga 3 linggo. Maraming pwedeng mangyari nun. Sa dami ng pera sa sirkulasyon, mga bossing, yung mga ninakaw na pera na yan. Si Pangulong Duterte nga, di umano ha, pera pa daw ng mga corruption sa Pilipinas yung pinambayad sa ICC para para si Pangulong Duterte trabahuhin eh, di ba? So wala sobrang itong sinasabi ni Amy Marcos mukhang malapit sa katotohanan, pero Amy, sana pinangalanan mo na kung sino para ine-expect na natin. Di ba? Ang kanyang testimonya. Isa sa mga may personal umanong nalalaman sa katiwalian sa flood control scandal ay si Orly Guteza. Siyang nagpakilalang security aid noon ni dating Congressman Zaldico na naghatid umano ng mali-malitang pera sa bahay ni Nako at dating House Speaker Martin Romualdez. Nagkaroon din ng isyu sa sinumpaang salaysay ni Guteza matapos madiskubring peke umano ang pirma at notarial seal nito. Nang tanungin kung sino ang nananakot, Yung mga kaya manakot at yung mga takot na sila ang madadali. Sabi rin ni Senator Amy, si Romualdez ang sinasabing VIP witness na haharap dapat sa pagdinig sa Biyernes. Sa Senate, paano naging VIP yan? Primary suspect nga yan. So yung primary suspect, VIP? Naging VIP yan. Ribbon Chairman Ping Lacson ang nagsabing may haharap na VIP witness sa susunod na hearing. Pero hindi raw matutuloy na humarap si Romualdez. Nagbago ata isip, nahiya din sa sarili. Kasi ang dating narinig ko, magiging state witness, siya ang magiging star witness, bibigyan ng witness protection. Pwede ba naman yon? Niloloko na tayo ng lubus-lubusan. Wala pang pahayag tungkol dito si Romualdez. Matatanda ang sinabi ng DOJ na hindi makukonsidera ang state witness si Romualdez dahil hindi naman siya nag-a-apply para rito. Dumadaan din sa pagsusuri ang mga akusado na gustong maging state witness. Wala pa ring pahayag si Senate Blue Ribbon Chairman Ping Lacson ukol dito. Nagbabalik. Meron na. Ang pahayag ni Lacson, dahil birthday naman daw ni Amy, hindi na lang daw niya papatulan. Wala ka pala eh. Oo, kaabang-abang to ha. Putsang ina, binisto na naman kayo ni Amy. Pero sana Amy, diniretso mo na. No? Sana idiniretso mo na para mas maganda. Yan ang panatero, walang inuurungan. Pagtama